Okay, ito pang inyong ito pang muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago tayo magpatuloy, gusto ko lang munang basahin ang ating magiging topic ngayon mula sa katanungan ni Romel Ordonez. Ang sabi niya, ask ko lang po kung anong pro cons ng Hammer 5 or Striker 5. Salamat po. Okay, so titingnan natin kung ano ang pro cons ng striker. So bago natin sagutin 'yan, at actually sinagot ko na 'to. Pero kulang yung aking sagot doon nung una, kaya dadagdagan natin. Okay, bago natin talakayin 'yan, ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil tayo ay umabot na sa 45,000 plus na mga subscribers, at maraming salamat doon sa mga nag-share at nagla-like ng ating mga videos. Nakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. At lalo tigit, maraming salamat sa mga viewers natin na hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong kayo sa madagdagan ng ating mga kinikita sa YouTube, yung ating revenues, dahil tayo ay mayroong 6 na estudyante na tinutulungan. Kaya tayo gumawa ng YouTube channel ay dahil sa kanila. Kung wala tayong charity works, wala tayong YouTube channel. Ito lamang ang naisip ko na gawin para masuportahan yung aking pagcha-charity. Yung tinutulungan natin ay 6 na mga bata na anak ng mga single parent. Binibigyan natin ng kaunting pambaon. Okay, lalo tigit, maraming salamat din doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng mga baril o ano pa man. Wala po kaming ibinibinta. Anak ko po yan ang aking tresurera na siyang nagpapaabot ng mga tulong ninyo sa ating mga bata na mga beneficiaries. Kaya maraming salamat kay Jobet Francisco from Teresa Rizal. Maraming salamat sa iyong ipinadala. Nag-text yung aking anak na natanggap na niya at ipinabot niya doon sa ating mga beneficiaries. Okay, sana marami pa ang tumulad sa inyo para madagdagan pa yung ating mga tinutulungan. Lalo tigit, maraming salamat kay Noli Peace America na nagpapadala naman sa ating premier videos. Share yung regular na pagpapadala mo sa ating mga bata ay malaki ang naitulong sa kanilang mga school supplies nito nakaraang pasukan, at ngayon din yung huli mong pinadala ay nakatulong sa pambaon nila. Okay, at sana marami pa ang gumaya sa iyo at pagpalain ka, Sir Noli Peace America, ng ating Panginoon, at bigyan ka pa ng maraming pagpapala para marami ka pang matulungan. Okay, punta na tayo dito sa katanungan ni Romel Ordonez. Okay, ito yung check muna natin kung may bala. Ito yung meron tayo ditong Arsenal Striker 1. Okay? Ito Striker 1. So ito yung So ano daw ang pros and cons? Okay, wala naman akong nagiging problema dito sa mga striker. Dahil meron kaming Glock, meron kami nito. Ito yung mga striker namin. So, ang nakikita ko lamang dito ay pag ikaw ay nagload, ay hindi ka mukha ng may hammer, na pag nagload ka, ay kita mo kagad yung hammer na nakanganga. Okay, wala itong bala. Nakita mo agad yung hammer na nakanganga. Ito, kung titingnan mo, nagload ka, hindi mo alam, pero kamukha nitong striker, dito mo naman masisilip yan. Yan, oh. Yung striker niya o yung striker pin niya ay nakalabas dito. Ayan, oh. Nakalabas. Yan ang yun ang nakikita kong isa na pros dito. Hindi mo makikita, hindi ka mukha ng may hammer. So, at saka pag ikaw ay nagload, ay yun na yun, nandun na yun. Hindi ka mukha nitong may hammer na po pwede mo siyang idikak. O idikak, pwede mo siyang idikak, meron siyang. At saka ito ay may double action.
Ayan, may double action siya. Halimbawa, dinikak mo, at saka ito ay may decacker din. Itong shape niya ay decacker. Pagka inano mo, yan, bababa yung hammer, pero hindi siya puputok. Pero, at ito ay may double action. Pero, meron ding katulad ang, may double action na rin ang may mga striker na rin na may double action, kamukha ng, ito yung hindi ko nasabi doon sa isa nating video, kamukha ng Walther P99, okay, at Canik TP9DA, okay, may double action na, Canik TP9DA, sorry. So, ang ibig sabihin nun, halimbawa nag-load ka, ay meron siyang decacker dito sa may bandang taas na ito, ididikak mo. So, ang magiging first shot mo nun ay, halimbawa, dinikak mo. Ang magiging first shot mo nun ay matigas ang trigger dahil hahatakin mo yung kanyang, yung spring ng kanyang striker ay ihatakin mo patras. Hahatakin ng trigger. So, matigas yung unang first shot ng ano. Yun, meron ng mga ganon. Ulitin ko, P99 ang alam ko, at Canik, Walther P99, at Canik TP9DA. Kung meron pa kayong alam na ganong model, ay inyong i-comment para malaman din natin ng ating mga ano. So, yun pa lang ang nalaman ko. So, may mga decacker na rin. Okay, so yun ang isang pero hindi lahat. Kamukha nitong Arsenal firearms, wala ito. Okay? So, ang nakikita sa pagputok, magandang pumutok ang magandang pumutok itong striker. Basta tama, wag lamang masisira yung kanyang striker spring. Yun ang pagbumigay yun ang magkakaroon ng problema sa misfire. So kaya mas maganda itong iputok dahil pag ito ay umatras ang kanyang slide, ay wala siyang hammer na itutumba. Hindi kamukha ng mga ganito na itutumba niya yung hammer. So medyo matigas yung unang matigas yung unang atras ng kanyang slide ay matigas, na yun ang nagki-create ng tawag dito ng recoil. Pag recoil niya ay matigas. So matigas yung una dahil nga yung kanyang hammer ay 25 pounds. 25 pounds yung kanyang hammer. So yun ay magaan, yun ay matigas. Pero malambot yan pag hindi mo na pag nakatumba na yung hammer. So yun ang isang pros ng nitong striker. Wala siyang hammer na itutumba. At ang isa pang kagandahan nito pag iyong ikineri ay hindi kamukha nito. Pag iyong ikineri, ito ay parang may sasabitan pa. Okay? May sasabitan pa ito. Halimbawa, nakakak na ganyan. Tapos ay nasa bag mo o ay pwedeng pagkuha mo sa bag ay sumabit pa ito. Pwedeng sumabit pa ito. Halimbawa, nagmamadali ka o di kaya pagkuha mo sa holster o sa nakabag ito, pwedeng sumabit pa itong hammer. Kasi ito malinis ito, walang sasabitan ito. At ang isa pa, pagka ito'y nahulog, kalimitan laging una itong hammer kasi mabigat nga itong parte ng may magazine ito, tsaka itong may grip na ito, nandito yung bigat niya. Kalimitan ang bagsak talaga ng mga ganyan ng mga may hammer ay una talaga ito dahil nandito ang bigat niya.
Siyempre, hindi yan babagsak ng paganon dahil mas mabigat ito. Lalo kung may salpak na paganon. So, ang delikado nito, pag bumagsak, lalo ay pwede itong bumigay. Kasi yung sir niyan ay maliit lamang ang sabit nun, parang kuko lamang na ganyan. Kaya kalimitan ng mga ganito ay pumuputok. Although, meron din naman itong mga yung firing pin, yung mga modelo ngayon ay may mga firing pin may mga firing pin block, safety block. So pag hindi naka-press yung trigger niya, hindi rin puputok. Okay, so pero yung iba na mga hindi lahat ng pistol ay may firing pin safety block. Kamukha ng mga 1911, yung mga sinauna ay wala pa. Yung mga Mark IV na ang mga na ang meron, mga Mark IV. Yan. So yun ang isa pang dito, yung hammer niya ay medyo may kahit pa yan ay, at kung yan ay nakahapkak, ganun din ito rin ang tatama. So ito, walang tatama. At ito namang mga ganito ay may mga shock proof din ito. Shock proof, kahit yan ay nakaganyan, kahit ito ay ihagis mo, hindi basta-basta nagbibitaw yung kanyang striker. So, yun ang isang kagandahan naman itong mga striker. Okay, at yun lang ang nakikita ko dito na at ang so pagdating sa safety ay ang maganda lang dito ay know your gun. Kailangan alam mo to. Okay, alam mo kung sa Glock kasi ay alam mo kung ito ay walang ganito. Okay? Dapat alam mo yan kung yan ay naka-chamber load o hindi. Dapat alamin mo. At palagi mong chichikin, laging presence of mind ka. Kasi nga, ang hammer, pag nakita mo yung hammer ay, pag nakita mong nakanganga na ganyan yan, ay alam na this. Okay? Pwedeng may chamber load yan. Ang isa pa dito, ang mahirap lang dito yung mag-dry fire. Mag-dry fire ang mahirap dito. Although tinuro ko rin naman yung pagda-dry fire dito kasi ang may hammer madaling mag-dry fire. Kahit hindi mo na ganon, madaling mag-dry fire kasi pag mag-dry fire ka, igaganon mo lang. O so, meron na rin tayong video kung paano mag-dry fire. Okay? So, yung mga striker, ay may video na rin tayo kung paano mag-dry fire sa mga striker. O, papalala ko, pag magda-dry fire, laging lagyan ng dummy bullet do sa chamber para protection do sa striker at sa firing pin. Okay, ito naman, tuwing magda-dry fire ka, pwede mong hatakin mo pa siya. Okay, hatakin mo pa siya. Hatak ka uli ng, kahit hindi mo naman isagad ng hatak yan, mga kalahati lamang ang hatak mo. Ganon. So, medyo may sa pag-dry fire. Medyo mahirap ito sa pag-dry fire. Okay, yun ang isang cons nito. Nitong striker. At tungkol sa tibay, sa akin, ang tibay ng baril ay kumisa nasa pag-aalaga din natin O kung ikaw ay tamad ka bang maglinis o hindi naman pare-pareho ang tibay ng mga may striker. Okay, sa Glock mas matibay sa nakikita ko. Dito sa Arsenal, ang ingatan ninyo yung lagyan ninyo ng grasa yung locking block. Kasi meron kaming mga locking block na nabasag nito, nasira. Pakita ko lang sa inyo. At para magkameron kayo ng alam.
So, hindi ko na-prepare yung locking block niya. Ito yung kanyang locking, ay, hindi pala ito. Ito yung locking block ng Arsenal na ito. Lalagyan ninyo ng grasa siya dito. Kasi ito yung nabubugbog sa dito, itong Arsenal. So, yan. Ito yung locking block niya na nasisira. So, nasa pag-aalaga ninyo yan. At kung meron pa akong nakalimutan, ay i-share din ninyo dahil siyempre, tayo minsan nakakalimot din. At yun lang ang nakikita ko. Pero sa pagputok nito ay wala akong masasabi. Magandang pumutok ang mga ano. At saka siyempre, yung palo ng hammer minsan may dagdag na ano yun may dagdag na konting ganun. Kaya yung iba, yung mga shooter talaga, pinapalta nila yung spring ng main spring ng mga 18 pounds. Kung 25 pounds kasi masyadong malakas ang bagsak. Merong kaunting may kaunting impact sa yung palo ng hammer. Okay, so mas maganda sa performance yung mga striker at tingin ko. At marami na ring shooter ang gumagamit ng striker. At noong 1903 ay naglabas ang Colt ng hammerless na 1911. Hindi ko lang alam kung bakit hindi nila pinagpatuloy. Papakita ko lang sa inyo. Ito siya, oh. Ito yung hammerless nila noong 1903. Yan. Yan yung kanilang yan yung mga sinauna nilang 1911 gawa ng Colt. Yan yung mga unang testing ng mga 1911. Ito yung hammerless ng Colt 1903. Pero kung kayo ay meron yan, nagkakahalaga ng $1,000 to $2,000 kung meron kayo niyan. Yun ang pinakamura sa auction. So, yan at yun lamang ang masasabi ko. At sana kung may alam pa rin kayo na pros niyan, ay ang advice ko sa inyo, ang bilhin niyo yung may decacker, kamukha ng Walther P99, Canik TP9DA. Dahil may decacker yun pwede at saka may double action yun. Pero inulit ko, hindi lahat ng mga striker ay may decacker at may double action. Mas maganda yung may double action kung ako ang tatanungin. Okay, so babasahin lang natin yung mga bago nating community spotlight para ma-shoutout natin. Okay, ang weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, shout out kay Rag Ferns, meron kang 63 engagement. Shout out kay Kuya Alex, meron kang 15 engagement. Shout out kay Belso 3, meron kang 41 engagement. Shout out kay Jeffrey Luistro, meron kang 6 engagement. At shout out kay Hansel Evangelista, meron kang 98 engagement. At shout out sa One God Pilipinas Bulacan chapter na mga ka-member ni Hansel Evangelista. At mabuhay kayo. Okay, so ayan, at sana may natutunan din kayo dito sa ating maliit na video. Kung may maidagdag kayo, idagdag ninyo para mas lumawak pa yung ating kalaman. Okay, God bless us. Thank you very much.